Hi mga kaibigan! Welcome to Community Voices, 5 Stories, 1 Mission, our Diabetes Awareness Campaign. Meet our 5 powerful voices from the community. Each one will share real stories and practical tips to help us prevent, detect early, and manage diabetes, the Filipino way. Stay tuned for their powerful 1-minute messages. Hi everyone! Ako si Dina Banikid, fitness guru ng aming komunidad dito sa Pilipinas. Alam nyo ba, mahigit 4.7 million na Pilipino ang may diabetes ngayon. Pero may magandang balita. 30 minutes lang ng galaw araw-araw ay makakapababa na ng inyong risk ng type 2 diabetes ng hanggang 30%. Exercise ay nagpapapabuti sa paggamit ng insulin ng katawan nyo at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. Bilang fitness instructor, nakikita ko ang pagbabago sa mga kaibigan kong office workers at drivers na nagsimula ng gumalaw. Mas energetic sila, mas maganda ang blood sugar. Tara na, simulan nyo na ngayon. Dalhin ang mga anak o kapitbahay. Galaw-galaw para healthy, diabetes ay talunin natin. Magpa-check up din po kayo sa Barangay Health Center. Salamat at healthy tayong lahat. Magandang umaga po. Ako si George Paiba, ordinaryong office worker tulad ng marami sa inyo dito sa syudad. Noong una, akala ko diabetes ay para lang sa matatanda o sobrang matamis ang kain. Pero nang nagkaroon ako ng annual medical check-up, na-shock ako. Pre-diabetic na pala dahil sa sobrang upo buong araw, stress sa trabaho, at madalas na soft drinks at pansit sa merienda. Sintomas ko, palagi nauuhaw, pagod na pagod at madalas sa CR. Pero dahil na-detect ng maaga, nagbago ako. Tumayo ako kada 30 minutos, naglalakad during lunch break at pinapalitan ang snacks ng saging o nuts. Mas maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kung ikaw ay nasa 40 anyos pataas, may istorya ng diabetes sa pamilya o nagtatrabaho na nakaupo buong araw, magpa-fasting blood sugar test na. Madalas libre o mura lang sa company clinic o barangay health center. Huwag nating hintayin ang komplikasyon tulad ng kidney o problema sa mata. Alamin ang inyong blood sugar ngayon. Healthy tayo sa opisina para sa pamilya at sa future natin. Kamusta mga karol at kapwa driver? Ako si Ronald Acaso, driver ng jeepney dito sa aming ruta. Maraming sa amin ang nagsasabi, Kuya, kailangan mo ng matamis o energy drink para may lakas habang nagmamaneho. Pero myth yan. Mga kaibigan, ang sobrang asukal ay nagpapataas ng blood sugar na mabilis, delikado habang nagdadrive at maaaring magdulot ng pagod o pagkahilo. Ang ginagawa ko, nagbawan ako ng healthy, hard-boiled eggs, saging, kamote o mani. Umiinom ng maraming tubig, hindi soft drinks. Kapag may stop, nag-uunat ako ng mga bente at braso. Para sa mga kapwa driver, kontrolin ang portion ng kanin, kalahati lang. Dagdagan ang gulay at isda o karne at regular na magpa-check up. Ang kalusugan nyo ay kaligtasan ng inyong mga pasahero at pamilya. Diabetes ay mapapamahalaan, huwag nating pabayaan ang mga naghihintay sa bahay. Drive safe, eat smart at healthy tayo lahat. Salamat po. Kamusta po? Magandang umaga. Ako po si Frances Antantilyon, isang nanay at housewife dito sa aming tahanan. Sa amin, ang pagkain ay pagmamahal. Adobo, sinigang, tinola, maraming kanin tuwing handaan. Pero natutunan ko na pwede parang panatilihin ang sarap habang pinoprotektahan ang aming buong pamilya laban sa diabetes. Secret namin, half rice method, kalahating kanin lang, pupuno ilang plato ng malunggay, echay, kamatis at grilled na isda o manok, mas less oil, ihaw o steam, imbes na prito. Para sa merienda, sariwang mga prutas o oatmeals, imbes na coke o soft drinks. Nang ginawa namin ang pagbabago, mas naging energetic ang lahat at nabawasan ang risk na pamilya ng mataas na sugar. Masaya ang mga bata sa mga bagong recipes. Simulan niyo sa iyong kusina. Isama ang mga anak sa pagluluto ng mga healthy na pagkain. Prevention risk starts with love at home. Alamin ang tamang balanse sa plato para healthy at masaya ang buong pamilya. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you! Magandang hapon po. Ako po si Rachel Caldito, isang healthcare worker sa aming local health center. Maraming haka-haka tungkol sa diabetes ang nagdudulot ng maling impormasyon at takot sa komunidad. Tinawin natin ang tatlo. Myth number 1, ang diabetes ay galing sa pagkain ng matamis. In reality, ang diabetes ay multifactorial disease. Andiyan ang genetics, kakulangan sa ehersisyo, at maling diet na mataas sa carbohydrates tulad ng kanin at soft drinks. Hindi lang sugar ang kalaban natin dito. Myth number 2, ang diabetes ay para lang sa matataba at matatanda. In reality, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng diabetes, lalo na kung may family history or Asian body type na prone sa insulin resistance. So, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng diabetes. Third myth, kapag may diabetes ka na, wala ka ng pag-asa. Diyan tayo nagkakamali. Ang diabetes ay lubos na napapamahalaan. Sa tamang pagkain, exercise at gamot, ang mga Pilipino ay maaaring mabuhay ng produktibo at normal. So, kung 40 ka na o may sintomas at risk factors, magpa-screening na sa healthcare center. Madalas, libre lang ang SBS or fasting blood sugar. Pag matakot sa katotohanan, alamin, pigilan at pamahalaan, sama-sama natin labanan ng diabetes. Bisitahin nyo kami sa aming health center. See you there! Alamin, aywasan, pamahalaan. Sama-sama nating talunin ang diabetes.
By integrating education, innovative drugs, and informed choices, people with diabetes can achieve excellent control, prevent complications, and lead full, healthy lives. Thank you, and we look forward to connecting with you.